Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Bukas po ang pintuan ng ating Masayang Tahanan para sa masayang kwentuhang pampamilya. Ako po si Maloy Malibiran Salubides. At muli nga po ninyong nakakasama dito sa ating programa, Attorney Winnie Salubides. Welcome back sa inyong lahat at kami natutuwa na nakakasama namin kayo, whether sa radyo, sa TV, or sa internet, at tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na magbuntahan at magpalitan ng magagandang kwento. Oo, magagandang kwento kahit na tayo ay nagpapatuloy dito po sa pandemya na ating kinaharap. Marami pa ring magaganda at inspiring na istorya na maghahatid sa atin ng overflowing hope and inexplicable joy. Po, kailangan natin yung inspiration sa panahon ngayon para hindi po tayo nasisiraan ng loob. At sana nga po, yan ang maihandog namin sa inyo sa ating talakayan dito sa Masayang Tahanan. Marami tayong nakita, Han, ano? Panahon ng pandemya, syempre may pause tayo ng kaunti para mag-isip kung paano tayo mabubuhay sa kabila ng merong virus, merong mga pagsubok. Pero ang nakakatuwa, almost 2 years na tayong nasa pandemya, pero marami ang nangyayari. Marami, nagpapatuloy pa rin ang buhay natin. Ay dapat naman po talaga at hindi natin pa pwedeng hayaan na ihinto na lahat. Dahil nga yung mga tao sa sobrang pangamba, sa sobrang takot, hindi makalabas, baka mamaya ayaw na nilang huminga dahil baka makalanghap ng pandemya. So mahirap naman po yun. Oo. Alam niyo po, marami ang mga kinasal kahit na panahon ng pandemya. Ang atin po, Maraming kinasal, ha? maraming kinasal. Talagang Bakit hindi tayo naimbitahan? Hindi kagaya dati na talagang suki tayo sa mga kasalan. virtual na ngayon di ba? Oo. Meron nga tayong meron tayong inanak sa kasal pero virtual yung wedding sila Nikki. Oo nga, sila Nikki Junisha. Oo. Ngayon po ang ating magiging panauhin, ang bibisitahin natin dito sa Masayang Tahanan ay newlyweds din po ito. Nung February lamang sila ikinasal. Mga frontliners po, pamilya ng frontliner ang ating pong mga makakakwentuhan ngayon. Kilalanin na natin sina Gab and Sarah Campos. Hello, Gab and Sarah. Welcome sa Masayang Tahanan. And thank you for Congratulations. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Maraming salamat po. Yan ang aming masigabong bati sa inyo, Gab at Sarah. At kamusta? Talagang honeymooning pa silang dalawa. Nakikita natin, no? Oo, kita mo. Talagang, Nasa sinihan yata, no? talagang in love ang mga itsura. May glow sa kanilang mga mata. Sarah, Gab, kamusta kayo? Kamusta ang buhay ng bagong kasal? Ngayon po, sobrang masaya naman po. And by the grace of God, by the grace and mercy of our Lord, ito po, sabi niyo nga po, kitang-kita niyo po sa itsura namin na masaya po kami. We are healthy, of course, and of course, we continue to trust in the Lord sa lahat po ng situations na meron po kami ngayon. Yan. Right. So masaya-masaya si Gab. Matanong natin, Sarah, ikaw ba? Masaya-masaya ka rin? Oo naman po, masaya Kailangan matiyak. na bagong kasal kami. Pero ano feeling? Walang parang no coaching, Gab. No Walang coaching. pilitan walang sikuhan. Oo. masaya po. Ano yung enjoy mo sa married life, Sarah? Ayun po, na palagi na po kami magkasama. Yan. Yun, oo nga. At alam nyo, may naaalala ko sa inyo na parang pareho rin ang kwento eh. Nakakasama ba kayo sa kasalan ni Sarah Guidicelli nung nakaraang taon? Po, si Mateo. Oo, may kasalan din nangyari doon, ano? Oo. Pero matanong ko, talaga bang February of 2021 ang nakatakda ninyong petsa ng pag-aasawa o nabago, may mga na-adjust ba sa plano ninyo because of the pandemic?
Ano po, actually po yung wedding po, ay na-engage po kami ni Gab noong November 2019. So, ang plan po talaga namin, November 2020 kami Okay. magpapakasal po, mag-aano po kami ng kasal namin. Kaya lang po, nung nagpe-prepare pa po kami, yun na nga po, nangyari po si pandemic, saka ano po, tawag dito, yung ano pa rin po kami sa budget. So, straight pa kami sa budget. Kaya, mas inausap po namin. Sana nga po, November 2021. Kaya lang po, na-adjust din namin siya ng February kasi para uuwi po yung pastor namin. Tapos magkasama-sama po yung mga family namin. Tapos yun po yung time na medyo po naglaylo po yung lockdown eh. Kami po yung Oo. parang mga feeling kinasal na mula po December hanggang February. Yun po yung mga time na medyo Bongga po yung nag-50% kasal. na po yung Oh, wow. yung mga tapos dun po sa venue po namin kasi ang kaya pong i-accommodate doon nasa 300 po. Kaya yung naging guest po namin, umabot pa rin po naman po kami ng 100. Hindi na nga po siya naging intimate wedding. Dati po kasi naging 50 lang po, tapos na napaluwag po yung mga protocol po nung time na yon. Umabot po kami sa 100. Oo, parang binigyan lang tayo ng window ng Panginoon para makahinga ng konti, Oo. yung iba nakapag-travel, Pagka-March Oo po nga. nun, parang March 7, March 8, nag-start na po ulit ng lockdown. Tapos yung mga sumunod po na iwa-wed po is ano sila, parang Balik po sila sa mas 30%. pinagbawalan sila. Ganun. Hanggang Oo. sa 10 tao lang daw po yung pwede sa kasal nila. Ganun. So, Oo. sobrang Oo. favored po Talagang kami. nakasingit pa yung inyong bonggang wedding, ano? At meron pa rin ba ng mga usual na mga fanfare at saka para mga usual na mga regalo? At namigay ba kayo ng mga alcohol at todo punas ba sa mga nagmamano? Actually po, wala po, medyo talagang social distancing nga po talaga nung kasal namin. Tapos ang pinamigay po namin mga yung giveaway, mga mask po. Face mask. ganun. Hey, that's good. Face mask po na personalized yun. Tapos everywhere naman po, Nice, that's alcohol. nice. Oo. Oo. Kayong dalawa ba ay parehong frontliners? Ako lang po, dietitian po ako in profession. Sige O po. si Gab naman? Ako po, I've worked with the BPO industry, and noong 2019 po, nag-start po ako ng isang direct selling business. Actually, both po kami doon. So I give up the BPO industry. Na full-time po ako sa direct selling business. However po, na-affectuhan po ako personally with the pandemic. And ayun po, ginamit pa rin naman po ako ni Lord in the way of songwriting. So po ako, songwriter din po ako. Ang genre ko po is Christian rap po. Yeah. Christian rap? Wow! Yes. Okay yan. Nako, siguro itong pandemya, dahil maraming panahon upang mag-isip, maraming panahon for reflection, sigurado yan, marami kang magagandang maisusulat. Yung pagiging frontliner ni Sarah. Sarah, you come from a family of frontliners, tama ba? Ano-ano ba yung mga profession ng iyong pamilya? Yung ate ko po is dentist naman po siya. Tapos yung mama ko, however, hindi po siya medical profession. Sa hospital din po siya nagtatrabaho. Accountant po siya, pero sa hospital din po. Same hospital po na pinag-workan po. Tapos yung father ko po, naman siya, sa government official, pa rin siya, employee sa SSS naman po. Pero hindi naman siya frontliner. Pero pastor din naman po siya. Tapos yung isa ko pa pong kapatid, nag-aaral po ng pastoral po. Ayun. So, 3 out of 5 in the family, 3 kayong mga frontliners. Kamusta ang buhay ng isang pamilya na marami ang mga frontliners na naroroon? Opo. Nung una pong lockdown, kami lang po talaga yung nakakalabas nun sa pamilya namin. Kasi kailangan po talaga namin pumasok kahit na lockdown po. Especially po ako kasi hindi naman po kami nag-stop ng duty. Dahil po, kami po kasi sa ospital, kami po yung nagpo-provide ng pagkain, ng mga pasyente. Hindi lang po sa pasyente, pati po yung mga empleyado. So, kaya tuloy-tuloy pa rin po yung pasok namin.
Tapos ang ginawa ko po nun kasi nag-dorm po ako sa malapit po sa ospital. Meron po kasing condo yung boss ko. Ano po niya kami, pinag-stay niya po kami doon. Para hindi po ako laging umuwi sa bahay namin noon. Ano pa po ako nun, dalaga pa po ako. Hindi pa po ako dito sa Kaigab na umuwi. So doon po ako nag-i-stay noon. Tapos po, yung mama ko naman po, parang nung time po na talagang super lockdown po tayo nun, once a week lang siya pumasok. Pero nung once a week na po pumasok, doon pa po siya na anuhan ng COVID. So yung mama ko po yung unang nag-COVID positive sa amin. Mga August 2020 po din siya nun, nung nag-positive po siya. Pero ang blessing po nun, hindi naman po siya symptomatic. Asymptomatic po siya. Tapos, yun lang, inadmit po siya kasi diabetic din po siya. So, pina-admit ko siya kasi para po makontrol yung sugar niya, yung high blood niya. Kasi iba po nakakatakot nung time na yun kasi parang sinasabi po nila na yung mga kung may comorbidities ay mas mag-aano po sila, mas magkakaroon po ng mas lalong effect po ng COVID. Pero thankful naman po sa Panginoon na iningatan niya po si mama, hindi naman po naging ganun kalala po yung COVID niya. After 10 days po, nung quarantine niya dun sa facility po ng Amang, pinauwi naman na po siya. So, Sabi yun mo, po siya. Sarah, you said earlier na ang unang nagka-COVID ang mother mo. May sumunod pa ba? Opo. May nahawa ba Yung o may sumunod? Ako thankful po ako sa Panginoon sa buong pag-lockdown po natin at pandemic. Hindi pa naman po ako na hawaan ng COVID. Though every month po kami ini-swab. Thankful po ako sa Panginoon na pinapalakas po niya ako ng lahat. Hindi naman po ako na nagpa-positive sa swab. Pero ang nagsumunod po na nag-positive sa amin, sa family namin, hindi naman po sa aming buong family po talaga. Dun sa kapatid po ng mama ko. Yung kapatid naman po ng mama ko, yun kasi nagda-dialysis po siya. So, dun po, syempre mas mahina po yung immune system niya, mas naapektuhan po siya ng COVID. Ang mabuti nga po nun, kahit po na dialysis patient siya, wala din siyang symptoms. Tapos, ang kaya lang, anong nangyari, yung buong household po nila, nag-COVID din po. Nag-COVID po yung 3 sa anak niya, or 2 pala sa anak niya. Ay, 2 sa anak niya, tas yung asawa niya. Kumakalat, at may mga nahahawa. Pero kayo hindi kayo nahawa, kayong 2. Pero sabi niyo nga, yung plano ng pagpapakasal, right, yung inyong schedule na originally intended for your wedding, na atras ng kaunti. Pero bagamat naapektuhan yung schedule, gusto ko malaman, naapektuhan ba yung mga damdamin nyo sa isa't isa, lalo na si Gab, na ang papakasalan mo frontliner, na meron pang family member na nag-COVID positive. Hindi ka ba natakot? Hindi ka ba parang naramdaman mo na kailangan ng konting distansya o ingat dahil sa kanyang maselang trabaho? Actually, hindi po talaga ako natakot. And mas lalo pa nga po ako pumupunta sa kanila noon. And yun nga po, I think nung time na yun gusto ko rin po talaga silang i-encourage na ganun. And may pakita nga rin po or mapaalala yung pagtitiwala po sa Panginoon talaga. And I pray for them, I pray for the family na naapektuhan po sila nung pagpapositive po ng COVID. Hindi naman po ako natakot kasi nagtitiwala po ako sa Diyos na iniingatan niya po kami lahat. It's just that meron lang po talagang siguro time na will ng Panginoon na mangyari po sa kanila yun. Pero after naman po noon nawala siya, by the help of prayer din po and pagtitiwala nga po sa Panginoon. Sarah, Gab, dahil nga dito sa pandemya, isa doon sa mga bagay na magandang matutunan ng bawat isa, yung resilience, yung marunong tayong maging flexible dahil may mga plano na talagang hindi natin kontrolado ang maraming bagay. So some plans will have to be adjusted, kinakailangang baguhin para umakma doon sa panahon. Ano yung mga natutunan ninyo bilang si Sarah muna bilang isang frontliner,
kayo, ng mama mo, ng kapatid mo na isang dentista, sa papaanong paraan kayo nag-adjust doon sa pandemya? Of course, yan ang calling ninyo, yan ang inyong profession, pero paano ninyo pinangangalagaan ang inyong sarili? Sa akin po, ang pinaka natutunan ko po dito sa pandemic po natin, sa pandemya na nararanasan po natin is maging mas lalo po tayong magtiwala sa Panginoon. Kasi po, sa panahon po ngayon, parang hindi mo po kasi nakikita kung sino yung kalaban mo eh. Pwede po yung mga nakakasalumuha, lalo na po ako sa ospital, biglang positive na pala siya, malalaman mo. Kasi kami rin po, una po kami nakakaalam pag may nagpa-positive na pasyente. Kasi na empleyado din po kasi kami yung nagpo-provide ng pagkain sa kanila, di ba? So una po namin nalalaman. So parang lagi kasi pagka iuuna mo yung takot mo na ay hindi na lang ako papasok kasi madami akong makakasalamuha na may sakit, baka hindi ko alam. Pero never ko po na sa buong pandemya po na to, hindi po sumagi po sa isip ko na hindi na lang ako papasok dahil sa nangyayari sa ngayon. Pero mas lalo pong naging mas nagtiwala po ako sa Panginoon na iingatan niya po ko dahil hindi naman niya po kami ilalagay dito sa lugar na to na papabayaan niya po kami. So yun po. Tapos po syempre po naging flexible po ako sa mga pangyayari. Yun nga po, natuto po ako, naging mas independent po ako kasi nagstay pa po ako sa ibang lugar na ako lang po mga katrabaho ko lang po, hindi po ako umuwi sa amin. Simula po nung bata ako, hindi po ako pinapayagan ng nanay ko mag-dorm for the first time lang po dahil sa pandemic. Dahil dito sa COVID, pinayagan po niya akong mag-stay dun hindi sa bahay namin. So, mas naging independent po ako nitong pandemya na to. So, yun po, naging mas tiwala ako sa Panginoon, naging mas flexible po ako mas naging independent po ako ngayon. Oo nga. At hindi lang independent ang mag-asawang campus talagang pareho palang mga palaban at mga pasugod. Dahil si Gab, kung kailan nagkaroon ng COVID, mas lalo daw dumalas ang pagdalaw sa'yo. Gaya ng nasabi ni Gab kanina. So imbis na talagang mag-ingat, imbis na mag-lie low, lalo kayong naging maigting sa inyong mga ginagawa, hindi nagpatinag. Si Sarah, hindi natatakot pumasok, no? Paano nyo naman hinarap, Gab? Sabi mo kanina, naapektuhan ng pandemya yung iyong hanap buhay. Yes po. Diba? Naramdaman mo talaga yon, yung impact sa inyong finances, sa inyong livelihood. Paano ninyo ito hinarap bilang magnobyo, tapos ngayon bilang mag-asawa? Actually po kasi, yung nangyari sa akin nung nag-strike po yung first lockdown, kaka-resign ko lang po noon kasi I was to focus talaga po yung business ko. And ang kaganda po kasi sa business ko, po siya, promoting health. So para nga po sa kalusugan. And we are selling vitamins po to boost the immune system. Yun nga lang po talaga naapektuhan. Pero nakakatuwa po and sobrang blessing po kay Lord kasi nga po yung business is related pa rin po siya sa kalusugan natin. So nung time na yon, kahit po wala akong stable job, wala akong corporate job, yung business po na yon, in terms of direct selling, nabebenta ko po siya ng nabebenta kasi vitamins po siya, kailangan po ng tao. And ayun nga po, sobrang laki po ng impact niya dun sa nangyari sa atin sa COVID. And one way po yun na na kahit papaano po, hindi po napapabayaan yung finances. And somehow naman po, nagsusuportahan pa rin naman po kami ni Sarah by that, nung time na po yun. Oo, yun naman pala. At paano naman na bigla kang from being a call center agent na naka-headset, di ba? May mga kausap sa microphone. Bigla kang naging rapper. Paano nagkaroon ng career shift? Yes po. Actually po, when I was in high school, hindi pa po ako Christian nung time na yon. Po ako, naging vocalist po ako ng isang banda. Hindi naman po sikat, talagang bubuo lang po namin ng mga classmates ko nun. So I was the vocalist. I sing and rap po nung time na yon. So nung time po na yun, talagang na-discover ko sa sarili ko, na talent ko po talaga yung pag-rap and pagkanta. Then, just to make the long story short, nung 2010 po, na-born again ako. Nung una po, kumakanta po ako sa church, nagpa-practice po ako, and then isa pa po ako sa naging worship leader po ng church namin.
And nung time po na yon, nung habang sa journey ko po as a Christian, may mga naririnig na rin po akong Christian rap na from other countries, mga foreign Christian rappers. So pinapakinggan ko po siya. And na-inspire po ako, nabuhayan po ulit ako na maging isang rapper po or maibalik yung talento ko na gano'n. So from that, nung time po na yon, nakikinig lang po ako, nagko-cover po ako ng mga Christian rap. And then after po noon, naisipan ko na na magsulat din ako ng sarili ko to have my own song. And ang kagandahan naman po nun is nag-glorify ko si Lord dun sa pagsusulat ko ng ganun. And may mga tao po na marireach ko po na nakikinig po sa mga Christian rap, marireach ko po sila na hindi kayang i-reach ng ibang tao with other music. Ayun. Oo nga, dahil sa talent na yan, na talagang sabi mo nga, na-inspire ka, na nakakapagbigay inspirasyon din sa iba, hindi naman natin nahahayaan na puro kwento-kwento yung mga ganyan. At syempre, sa point na ito, ang ating interview ay bibigyan nga natin ng magandang intermission para talagang makarinig tayo ng ganitong rap single. Kilala mo ba, Gab, si Milli Vanilli? Mukhang hindi kilala. Kilala mo ba si MC Hammer? Sino po, attorney? Panahon pala. MC Hammer? Kilala mo ba si MC MC Hammer? Hammer, isang song lang po yung alam ko sa kanya. Oo, so kilala rin pala. So kilala mo si Francis M? Yes po, Francis M po. Oo, pero ngayon, ang ipapakilala namin sa inyo ay walang iba kundi si GC. Ang atin nga pong inilulunsad na Christian rapper sa Masayang Tahanan, walang iba kundi si Gab Campos. Gab, are you set? Sige po, let's go po. Alright. The song is called To Rest, Matthew 11:28-29. Rest in Jesus Christ. Come to me, all heavy hearts, come rest in me and learn from me. When you feel like sinking, feeling like you're drowning, no one is around for you, I know it's disappointing. You hit rock bottom and you can't get up. Everything is falling and you wanna give up. It's a real thing, yeah, it's not a joke. Heartaches every time, brokenness on full stroke. But please don't think that you are always on your own. There's someone who cares for you and you are not alone. You're tired of being lonely, tired of being stressed, tired of being frustrated and tired of being depressed. Don't let this bad situations cause your death, because we can do all things to Christ who gives us strength. Ayan, kung nabitin po kayo doon sa sampler na binigay sa atin ni Gab sa kanyang pag-rap, eto na, punuin na po natin at buuin natin. Let's listen to one of Gab's original compositions and let's enjoy this. Yo! Matthew 11:28-29. Rest in Jesus Christ. Yeah. Come to me, all heavy hearts. Come rest in me and learn from me. When you feel like sinking, feeling like you're drowning, no one is around for you, I know it's disappointing. You hit rock bottom and you can't get up. Everything is falling and you wanna give up. Pain is a real thing, yeah, it's not a joke. Heartaches every time, brokenness on full stroke. But please don't think that you are always on your own. There's someone who cares for you and you are not alone. You're tired of being lonely, tired of being stressed, tired of being frustrated and tired of being depressed. Don't let this bad situation scorch your death, cause we can do all things to Christ who gives us strength. Come to me, all heavy hearts. Come rest in me and learn from me. When the light is fading, the darkness is concealing, you're losing your sight, everything you do is blinding. You can't see the path and you're trying to walk.
can't think of words, but you're trying to talk. Anxiety's a real thing, I know it's very serious. Plans and decisions affect that you lose your focus. Blessed that I learned a powerful way. Don't worry about anything, just start to pray. Cause you're tired of being lonely, tired of being stressed, tired of being frustrated and tired of being depressed. Well, let me tell you to put your trust in God, the shepherd who comforts us with staff and rod. Come to me, oh heavy hearts, come rest in me and learn from me. Come to me, oh heavy hearts, come rest in me and learn from me. Yeah, you're tired of being lonely, tired of being stressed, tired of being frustrated and tired of being depressed. So turn away from this devil's lies, draw near to the Prince of Peace, Jesus Christ. Nagbabalik tayo sa Masayang Tahanan, and we hope that you enjoyed that original composition by Gab. Ang husay-husay. Oo, enjoy na enjoy ako, Han. Oo. Sarah, nung nililigawan ka ba ni Gab, ano ba, nirapan ka ba niya? Rapan ba to? Parang sinarapan. Nag-rap ba siya para makuha ang iyong matamis na oo? Opo. At talaga, Opo. nag-rap si Pero Gab. hindi pa po Christian yung kinakanta niya noon. Gumagamit pa po siya ng mga iba't ibang music po. Oo, Ah. okay lang. Kahit na Okay hindi lang po mga yun. Bible verse. Basta hindi lamang sensitibo at saka wholesome, di ba? Dapat wholesome. Oo, kasi Opo. kung hindi nyo na itatanong, bagamat gusto ko rin subukan yung larangan ng pagra-rap. Nung kami naman na nagliligawan, ang ginagawa ko pa noon malagtasan. Kaya mukhang napag-iwanan na ng panahon yung ganong estilo. Ayun, okay yan ha. Rap. Courtship through rap. Okay. Okay, at syempre, pakilala uli natin ang ating mga kasama sa Masayang Tahanan. Para sa mga kapapanood lang, para sa mga kasisimula pa lang mag-tune in, bukod sa aking asawang si Maloy Malibiran Salumbides, ay amin nga pong panauhin dito sa ating programa ang bagong-bagong mag-asawa, bagong kasal na si Gab at saka si Sarah Campos. Meron ba kayong mga gustong batiin? Gab, Sarah, baka ang mga families ninyo, mga kaibigan ninyo ay nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Sige po. Batiin ko po yung parents ko po, si Papa Gino, Pastor Gino, and si Mama Gaya. Ang ate ko po, si Ate Han and si Ice. At sa mga tito at tita ko, Tita Dali, Tita Ernie, Tito James, Tita Sheila. Pati po sa mga pinsan ko, hello po. Saka sa mga katrabaho ko po, sa mga lahat ng frontliner na naranasan at nakaranas po ng pandemya na tuloy-tuloy pa rin po pumapasok at hindi po nahihirapan at hindi po nagpapatalo sa COVID na to. Hello po sa inyong lahat. Hello, at Hello po sa aking family. yes. Kaya naman pala, Yes, po. isang daan ang pumunta sa kasal ninyo, talagang kay Sarah pa lang, ilang barangay na mga binate, no? Pero si Gab, ikaw naman, Gab. Yes po, yung father ko po na nasa Ilocos, my mom na nandiyan po sa Makati, to my mga kapatid ko po, kay Kuya Michael, Ate Graciel, and Kuya Andre, and to my bayaw, Kuya Atoy. Sa akin po mga former colleagues, to my friends na nasa Antipolo po, sa akin po mga ka-church mates, CCA My Family, to our senior pastor po na nag-ordain po nung kasal namin, Pastor Jojo, hello. And sa lahat po ng kagaya ko rin po ng mga music artist or rapper, singer, hello sa inyo lahat. Pagpatuloy nyo lang, do it for the glory of God. And of course din po sa mga kapwa ko rin po noon na mga bayaning kuya o mga call center agents. Yun. Yun po. Bayaning Yes. kuya. So talagang
labas na labas ang pagiging rapper ng ating ginoong panauhin na si Gab Campos. Oo. So, honey, your question, yo! Yo! Ito Oo, ang question natin. Itong panahon ng pandemya, maraming mga bagay na uncertain, hindi ba? Noong early this year, akala natin magbabalik na sa normal ang mga bagay-bagay. Sabi nyo nga, yung dating 50% lang dapat ang capacity ng kasalan. Ito, mas nadagdagan at nadagdagan din yung inyong mga bisita. Pero ngayon, panibagong lockdown na naman. Lockdown season 3 na nga daw tayo, sabi. Hindi ba ito nakakadagdag sa inyong mga agam-agam in terms of the family that you would like to establish? Ano ang epekto sa inyo nitong panibagong lockdown na ito? Ano po actually, yes, meron po, may mga times po, syempre na pwede mag-aalala po kami. Iniisip po namin yung ganitong bagay na paano na kung ano gagawin natin. Lockdown na naman. Ano ba, medyo, ano po kasi di ba pag lockdown, limitado po yung galaw natin. Pero ito po yung isang bagay na patuloy ko pong nire-remind sa sarili ko and nire-remind ko po sa asawa ko na God is always under control sa lahat ng bagay. So, yun po, there are times na pag ganun po yung nararanasan namin, we just pray for each other, we pray for our family, na maging safe din po sila kung nasaan man sila. And we always, nakakamusta naman po kami sa kanila. And yun nga po, by the grace and mercy of God, sobrang buti po ng ating Panginoon. Safe naman po ang bawat isa. And we feel po, nafe-feel naman po namin yung security namin with Christ. And sa blessings po na ibibigay or ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Kung ang kasal ninyo, dinelay nyo ng kaunti, ang pagkakaroon ng baby, is it something na parang dinedefer nyo rin o pinupush back? Nung before po kami, kasi wala pa naman po tayo plano mag-baby. Ang pangarap po talaga namin, since nga po, matagal po kami, hindi po kami, lalo na po ako kasi medyo strict po yung parents ko. Ang plano po talaga namin, after po namin ikasal, magta-travel po muna kami kasi first time nga po namin makakapag-travel, makakapunta, kahit nga po out of town lang na Tagaytay, hindi pa po pinapayagan. Kaya lang, bawal ngayon. So, Strict ang government ngayon. Opo, kaya po nitong kinasal kami, ayun po ang plano talaga namin na ma-experience naman po namin na mag-travel po kami na kaming dalawa lang po. Tapos, eto po nga po kasi itong nagla-lockdown na po. Etong nag-lockdown po ulit. Madami po din po ako napapanood kasi ngayon na marami rin po nabubuntis. Kasi nga po lagi lang nandito sa bahay. Kami naman po, hindi kami lagi nandito sa bahay. So, kahit na na yung plano po namin, kung ano pong will ng Panginoon para sa amin, kung magkaka-baby na po kami, hindi naman po kami nagko-control. Basta kung loloobin po ng Panginoon na magka-baby na po kami sa ngayon, yun po, blessing po ng Panginoon para sa amin. Pero wala po kaming plano kung push na kami magka-baby ngayon o sa susunod na taon po. Kung ano pong will sa amin ng Panginoon. Oo nga. At hindi rin sila nagpo-postpone, hindi kagaya ng iba na talagang ipinagpapaliban o parang tigil pasada, ang mag-asawang campus talagang kung ano yung loobin ng Panginoon right. sa kanila, di ba? Sarah, balik tayo dun sa pagiging frontliner mo. Nung nagsisimula yung pandemya, buhos talaga ang mga suporta, hindi ba, sa frontliners. Lalong-lalo na nung nagkaubusan ng PPE, nauubos ang mga mask, ang mga taong bayan naghanap ng pamamaraan para suportahan ang ating mga frontliners. Pero after more than a year, meron pa ba kayong natatanggap ng mga encouragement buhat sa private sector bilang mga frontliners? In terms po kasi nung kasagsagan po talaga ng pandemic, talaga pong talaga yung biyaya po ba lalo na po sa pagkain. Tuloy-tuloy po na pumapasok dun sa ospital. So kami kasi madalas po kami talaga po yung nagko-control noon kasi pinamimigay po namin sa mga empleyado, sa mga iba pa pong frontliner. Nung mga time po ng kasagsagan po. Pero ngayon po yung in terms po ng pagkain po, halos wala na po
nagdo-donate ng gano'n. Pero ang marami pong nagdo-donate is yung mga mask po, PPE, mga face shield, PPE. Yun po ang hindi po nauubos ang donation sa amin sa ospital. Yun po ang pagkakaano po kasi yun po yung natanggap po namin. Oo. Yun ang maganda, ano? Opo, pero sa mga pagkain po, Oo. Sa pagkain, siguro kasi yung mga magbibigay, kailangan na rin nila ng pagkain, di ba? Dahil medyo tumagal-tagal na itong lockdown Opo. nito. Pero ang maganda doon sa iyong ibinalita, hindi natatapos yung bayanihan nating mga Pilipino. Patuloy na nagkakaroon ng expressions of support para sa Yes. mga frontliners. Kayong dalawa ni Gab, di ba kayo nakaisip na pumasok na sa larangan ng weightlifting para dumami naman ang mag-donate sa inyo ng mga pagkain gaya ng lugaw at mga pares at iba-iba pa? Yung weightlifting ko po sobrang baba level na kasi may 2 dumbbells lang po ako dito sa bahay eh. Oo nga, parang marami ang na-inspire kay Heidelin Diaz, dahil sa dami ng mga premyo at saka appreciation para sa kanila. Pero balik tayo doon sa buhay frontliner. Gab, ayan, ang pinakasalan mo ay isang frontliner at napakalaki nung kanilang role na ginagampanan ngayong panahon ng pandemya. Paano mo naman sinusuportahan si Sarah sa kanyang trabaho, sa kanyang calling bilang isang frontliner, medical frontliner? Yes po. Full support naman po ako kay Sarah. I always pray for her, for her safety, for her health na patuloy pong i-sustain ng Panginoon. And syempre po hindi ko po hinahayaan na minsan hindi ko po hinahayaan talaga na mag-isa siya nagko-commute. Hinahatid sundo ko po siya. Ayan. Tapos po, ayun, lagi ko rin po siyang kinakamusta sa trabaho, ganyan. And recently po, may job po ako. So somehow nakakatulong po sa kanya financially para naman po hindi po talaga yung weight po is puro sa kanya lang. So gusto ko po mag-share po kami sa bigat na haharapin or bubuhatin po na. Yun naman Ayun pala. po. Hindi lang pala dumbbells ang binubuhat mo at talaga meron kayong share Yes po. responsibilities na Responsibilities po. Yes. Talagang importante yan, lalong-lalo na ngayon, nag-establish kayo ng family ninyo, bagong mag-asawa, talagang meron pa ring adjustment sa isa't isa kahit na high school pa lang magkakilala na kayo, no? Nung panahon na kayo ay ikasal na, kayo ay nagsasama na, ano yung mga bagong discoveries ninyo sa isa't isa? Ano yung mga na-discover ninyo na hindi ninyo nalaman nung kayo ay magkaklase pa lang, nung kayo ay mag-boyfriend pa lamang? Sa akin po sa akin po na adjustment, marami po talaga naging adjustment nitong mag-asawa na po kami. Kasi totoo po pala yung sinasabi ng mga matatanda na unless po na magkasama talaga kayo nung partner mo or ng asawa mo, doon na po pala talaga siya makikilala. Kahit na matagal na po kami magkakilala nito. Ay, tamol mo. Sa siguro sa pagkain na lang po. Meron po siya madami siyang ayaw pala nakainin na pagkain. Katulad po na hindi po pala siya kumakain po lang itlog. Ng mga gulay po na ampalaya. Ako po, mahilig po ako kumain na ganun kasi talaga pong pinalaki po ako nila mama na kumakain po kami ng mga ganung pagkain, gulay, ganyan. Kaya siya po, hindi po siya mahilig. So, yun po, isa po sa mga bagong nalaman ko po sa kanya ngayong mag-asawa na kami. Nako, Gab, paano ba yan? Susumbong ka sa Masayang Tahanan. Nutritionist pa naman ang iyong pinakasalan. Sa man po, yun. Hindi ako magpapatalo, no? Ayun nga po, may mga bagay din po talaga na hindi ko po in-expect na, yung dati kasi nung binata ko, may mga, hindi ko nga po kasi siya nakakasama. So, parang ako nung medyo, yung, kumbaga parang magalaw-gaw pa po bumalaw. Nagagawa ko yung gusto ko, ganun. Nung nandito na po siya, parang, yun nga, medyo may mga bagay po talaga na in-adjust ko, ganyan. Gaya po, for example, yung paglilinis po ng bahay,
Hindi naman po sa ano, hindi ako naglilinis, pero hindi po gano'n kadalas ako maglinis ng bahay. Tsaka po yung paglalaba po ng mga damit namin, ayan. Hindi rin po ako madalas talaga maglaba ng damit, pero ngayon po napapadalas na ako maglaba ng damit. Kasi nga po, ang gusto ni Sarah yung damit namin is ano, hindi na tatambakan po ng sobrang daming kalat ng labada. At yun po din po sa paghuhugas, siyempre, ayun po. Ayaw din niya po na natatambakan ng ano ng hugasin. Eh ako po minsan Oo, talagang Oo. adjustment yan, ano? Yung dati, ikaw lang mag-isa kung ano yung gusto mong sistema, yun ang nasusunod. Pero ngayon, na dalawa na kayo, meron ka ng asawa, mag-a-adjust talaga doon sa pagkakasunduan ninyo. Kasi minsan, yung maliliit na bagay, yun ang pinag-aawayan hindi ba? Kaya maganda itong training period ninyo. Ngayon pa lang, a few months pa lang kayong mag-asawa, natututo na kayong, kumbaga, mag-create ng rhythm ninyo sa inyong Yes po. tahanan. Opo. At syempre, para mapanatili ang inyong pagsasamang masaya, ang inyong masayang tahanan, di bali nang maghugas, di bali na maglabada, huwag lang parang mag-away at laging magbulyawan ng mag-asawa. Opo. Mas magandang hinuhugasan yung pinggan kaysa binabato sa galit. Oo. Tama. Oo, di bali nang maglaba, wag lang matulog mag-isa. So, yan ang ating mga Opo. kasabihan. Pwede na bang pang-rap yun? Maghugas ng pinggan nang hindi ibato. Nako! kulang sa rhyme. Kulang sa rhyme. Kailangan ng tutugma. Dapat nagtutugma, ano? Gagawa si Gab ng mga linya na pwede nating Gamitin. bigkasin at talagang hirap sa mga susunod na palatuntunan natin. Assignment nyo yan, sa susunod na magkakaroon kayo ng hindi pagkakasunduan, subukan ninyong i-wrap sa isa't isa. Tingnan natin kung hindi mauwi yan sa hagalpakan. Oo. Di ba? Oo. Gawin Sigurado natin po natin yan. yan. Ang alin? Kapag nag-aaway tayo, sa halip na mag-away at magsagutan, magra-rap tayo. Walang problema. Game na game tayo dyan. Oo. Mas okay naman yun sa palagay ko kaysa yung nagsisigawan, nagsisisihan, nagbubulyawan, di ba? So, tama nga, maghugas ng pinggan at wag nang magbulyawan. Wow, galing mo. Pwede yan. Ayos. Galing. Maghugas ng pinggan at huwag magbulyawan. Ayos. Ayos. Galing mo, ang galing. Pasado ba, Gab? Yung paglalaba naman. Pasado, Ano galing pa pwede natin rap dyan? Ikaw ang gumawa ng linya para sa paglalaba. Yung may beat, yung may rap ulit. Di ba? Maglabada, labada. Maglabing-labing ka. Ano po? Paano ba yan? Talagang kahit na mayroon tayong pandemya, hindi mawawala ang lambing, hindi mawawala ang loving. At saka ang tawanan dahil importante ang ating mga katinoan, ang ating masayang tahanan ay atin nga pong laging napagsisikapan. Oo. Ito, hindi ko palalagpasin ang pagkakataon dahil si Sarah ay isang dietitian. Sarah, isa sa mga kailangan nating palakasin ay ang ating immune system at napakalaki ng bahagi ng tamang pagkain. Meron ka bang mga practical tips sa viewers at listeners natin? Ano yung mga dapat na kainin natin ngayon na ayaw kainin ng asawa mo? Oo, nako. Opo, tawag dito po, ngayon pong pandemic po, lalo na kung kailangan natin palakasin yung katawan natin, dapat po ay lagi tayong kumakain ng mga pagkain na masustansya. Katulad po ng mga gulay, mga prutas, at saka syempre po yung pagkain po ng mga go foods at yung mga katulad po ng mga carbohydrates. Dapat tuloy-tuloy pa rin po tayong kumakain ng ganyan at yung mga protein source po ng pagkain. Dapat nga lang po iwasan din po kumain lagi ng mga fast food or mga instant po na pagkain, yung mga soft drinks para po hindi po humina yung mga immune system ng katawan natin. At syempre po importante rin po yung natutulog po tayo ng kumpleto at yung exercise po ng katawan natin dapat 15 minutes per day ay makakamit tayong physical activity or exercise na ginagawa para po yung katawan natin ay maging healthy pa rin. So dapat 15 minutes, Han.
Ang alin? na exercising. Oo, Okay. 'di ba? Maganda 'yan. 15 to 30 minutes po. Opo. Kayo bang mag-asawa nag-exercise kayo? Nagbubuhat daw ng dumbbell si Gab. Sinasabayan mo ba, Sarah? Ano lang po ako, more on po mga cardio lang po ako. Hindi po ako masyadong nagbubuhat eh. Okay. Saka walking po. Walking. Pero napansin namin nung nagbibigay ka na ng mga pagkain at nagbabawal ng mga fast food, ng mga soft drinks, si Gab hindi na nagta-thumbs up, ha? Opo. Parang nalulungkot, ha? So, importante Yun po. kailangan sundin ang mga payo ng misis para sa kalusugan at sustansya sa katawan. Oo. Naku, sobrang na-enjoy namin itong kwentuhan natin, ha? Punong-puno kwento ng bagong mag-asawa, meron pa tayong health tips at meron pa tayong original na rap. Saan ka pa, hindi ba? Nga. Dito lamang po yan sa Palatuntunang Masayang Tahanan. Kaya naman po, palagi niyo po kaming sasamahan sa aming pa pong mga susunod na pagsasahing papawid. Gab, Sarah, nais namin kayong ipag-pray at ang mga gaya ninyo na mga bagong kasal ngayong panahon ng pandemya, we would also like to take this opportunity to pray for our frontliners na kinakatawan ni Sarah at ng kanyang mother at sister. Sige, kung ang mga mag-aasawa nga po, kagaya ni Gab at ni Sarah ay magkasamang nag-exercise at nagkwekwentuhan, sama-sama rin po tayong lahat sa panalangin ngayon. Join us as we pray. Our dear Heavenly Father, we praise you and we thank you for your goodness. Your love never fails. Thank you, Lord, for in any situation that we will find ourselves in, we can depend on you and we can trust in your grace. Thank you, Lord, for keeping people together and safe. Thank you, Lord, for being the author of marriages, like the marriage of Gab and Sarah and the family that they will build together. We continue to commit them to you, Lord. We ask that you watch over them, be with them, bless them, and protect them, Lord. Ganun din po lahat ng mga pamilyang Pilipino at mga kasama po namin na nanonood sa radyo, nakikinig sa TV at sa internet. Panginoon, ang aming pong bansa, patuloy po ninyong ilapit sa inyo. Patuloy kaming patawarin, Panginoon, at pagalingin ang aming bansa. Sa amin nga pong pagsasama-sama, kahit nga po online or on-air, we pray, Lord, that you will be glorified and that you will continue to speak to us, communicate to all of us, Lord, as we open our hearts to receive the lessons that you want us to benefit from. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat, Gab and Sarah. It's our joy to know you and we pray that the Lord will strengthen both of you and your marriage. Maraming salamat sa inyo. Thank you rin po. God Sa bless po. pag-invite po sa Opo. amin. God bless po. Nakasama nga po natin ang bagong kasal, ang bagong mag-asawang si Gab at saka si Sarah Campos dito lamang po sa Palatuntunang Masayang Tahanan. Kami po ang inyong mga kumare at kumpare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At Attorney Winnie Salumbides, nag-iiwan ng aming palagi ang paalala, ang masayang tahanan. Sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ang pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcast@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about